and all that's within us bless His holy name. We give you praise from the rising of the sun till the noontime. Even when the sun goes down, your name shall be praised. We want to bless you, Lord. Hallelujah. That the cleansing power of the blood be upon our hearts today, so that you can honor our worship and our adoration. In the name of Jesus. Shall we sing a beautiful song to the Lord? Bless the Lord. Hallelujah. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Sing it one more time. Bless the Lord, Oh, my soul, oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. We worship the Father, Your name is worship the great, Son, and your and worship the heart Holy is Spirit. kind. Hallelujah. All your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship worship His holy name. Hallelujah. Sing like never before. Oh, my soul, Oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, and still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Come on, lift your hand, worship the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Without instrument, tayo manalangin, Panginoon Diyos, na may gawa ng langit at lupa. Sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, na aming pinaparangalan, sinasamba, niluluwalhati, sa tulong ng Espiritu Santo na siyang sumama sa amin at nagdala
sa lugar na ito upang kami sama-samang sumamba sa Diyos na nagpala sa amin sa loob na 1 taon. Naalala namin noong nakaraang taon, Ikaw ang Diyos na nagpala sa amin, sumama sa lakbayin, sa larangan ng paglilingkod, larangan ng paghahanap buhay, larangan ng pag-aaral, at narito kami ngayon, minsan pa, nagbabalik ng papurit parangal sa Diyos na nagpala at nagbigay sa amin ng kalusugan, kalakasan, kagalingan, at mga panalangin namin ay Kanyang sinagot. Kaya narito kami, Panginoon, sa loob ng 3 araw na pamamalagi sa lugar na ito upang kami, Panginoon, ay lalo pa ka naming mahalin, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, at lalo kaming makakilala sa Diyos na tunay, sa Espiritu at katotohanan. Inihahandog namin sa iyo ang Festival of Worship, Worship Festival 2017. Camp training ng mga leaders mo, Panginoon, upang lalo ka pa naming mabigyan ng papurit parangal sa aming paglilingkod habang si Jesus ay hinihintay namin sa ikalawa niyang pagbabalik. Lord, restore good health. Hallelujah. Release extra strength in our body. Alisin mo ang mga alalahanin ng aming puso't isipan. At ayaw mo, Panginoon, ngayong araw na ito, mula sa araw na ito at ang mga susunod pang mga araw, Huwebes, Biyernes, at lahat ng mga leaders, mga members na pupunta rito ay i-bless mo, Panginoon. Lord, sanctify mo ang buong bansang Pilipinas sa magitan na yung dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. At hayaan mo po, Panginoon, panigpanaog ang mga anghel mo sa lugar na ito. Ibigay lahat ang mga prayer requests, mga answer prayers sa iyong mga lingkod at mga hinirang. Pagpalain mo rin ang mga lingkod mo na tatayo sa stage na ito, Panginoon. Ikaw lamang ang maparangalan, malawalhati, masabi ang iyong salita at magbigay papuri sa iyong buktong na anak na si Kristo Jesus. Holy Spirit, we welcome you. Hallelujah. Gabayan mo lahat ang papunta rito. Balutan na yung dugo. Samahan na yung anghel. Ligtas at payapa, masaya na nagpupuri, papasalamat sa iyo. Lord, thank you sa hapong ito. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Bago tayo maupo, kumamay ka ng 5 tao at tanong mo ano pangalan niya. Kung hindi pa kayo magkakilala, sige, doon, kaliwa, kanan, harap. Ang ating team ngayong 2017, yung Sigaraya 14:17, no worship, no rain. Pero purihin ang Panginoon, ngayong sa loob ng 3 araw, maraming blessing ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Say hallelujah. Sige, marami pang bakante doon. No? Doon, nakatapat ang aircon doon, mas maganda doon. No? Alright. Hindi ako magsisimula hanggang hindi kayo pupunta sa unahan. Sige. Punta na kayo sa unahan. At yung mga nasa likod, hindi naman kayo mga cameraman, dito kayo sa unahan. Gusto ko lahat nakikinig. At magandang tingnan, So, ang requirement natin dito, may dalang Bible, o kaya electronics Bible, Bible din, at notebook para tayo nagno-notes lahat. Sa loob na 1 taon, tayo ay naglingkod sa Panginoon. Nakatapos tayo. Praise God. Binigyan tayo extra strength, anointing. Ngayon naman ay kukuha tayo ng anointing sa langit. Kung paano mga tao kung pupunta sa bundok pagka Huwebes at Biyernes Santo, kumukuha ng agimat, mga power, sila ay agresibo. Pero ang mga born again, meron tayong pinukukunan ng ating Panginoon Diyos. Amen?
through His Word. Say hallelujah. Kaya laging sinasabi sa mga miyembro, saka na muna excursion, saka na muna ang retreat sa ibang lugar. Dito tayo magbabad sa presensya ng Panginoon. Sabagat in the presence of the Lord, there is fullness of joy, there is miracle. Amen? Praise God. Sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Huwag tayo magsasawang pakikinig sa salita ng Panginoon. Bagamat na, na natin yan, napakinggan na natin, today's anointing is greater than yesterday's anointing. Yung mga 1 buwan, 2 buwan, 1 taon na narinig natin, luma na yon. Pero ang salita ng Diyos laging press. Kaya sabi ni Jesus, John 16:63, the word I spoke unto you, they are spirits and they are life. Kapag ang leader, member, sasabihin niya ang kanyang katwiran, alam ko na lahat yan, iyon ang puso ay papunta sa backsliding spirit. Ibig sabihin, ayaw niyan tumanggap ng press revelation. Kaya makikita niyo, marami mga lingkod ng Panginoon. Pagdating ng 10 taon, 20 years, 25 years, makita niyo wala na. Bakit? Ang puso ay naging callousness. Merong kalyo na ang puso. Sabagat sasabihin nila, alam ko na yan. Pero tingnan mo ang buhay, malayo sa puso ng Panginoon. Pero ang mga taong uhaw, ang mga taong mga gutom, kahit alam niya na, Lord, I need your revelation, I need your anointing, use me. Yan mga taong yan magtatagal sa larangan ng paglilingkod. Yang katabi mong yan, magtatagal yan kay Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung malakas pumalakpak, siya yon. Amen. So, ang akin topic ngayon ay karuktong at ang atin naman tema ay worship, mga benefits ng mga taong sumasamba sa Panginoon. The benefits of worship, mga benepisyo ng pagsamba sa Panginoon. Mga konti lang po ito. Number 1, Exodus 23:25. Madadaanan po ng mga speaker yung mga kung ano kahulugan yan. Pero ako, ang akin topic ay benefits of worship. Sa ibang translation, pakilagay sa ibang translation, binasa natin kanina. Worship the Lord your God, and His blessing will be on your food and water. And I will take away sickness among you. Number 1, pag ang Diyos ay ating sinasamba, siya lamang worship the Lord. The capital Lord, L-O-R-D, means Elohim, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Worship the Lord your God. Personal, the Lord your God. Personal. Wala iba kundi si Jesus. The big result, God will bless your food and your what? Water. Pagpapalain niya yung ating tubig at pagkain. Because you are worshiper, you are serving the Lord, He will bless the water and the food. Pagpapalain niya, kaya hindi pwede na naglilingkod tayo sa Panginoon na hindi bless yung ating kabuhayan. Hindi bless ang iyong pagkain. Walang nalugi sa Diyos na naglingkod sa Kanya. Kaya mga kabataan na gusto nyo maglingkod sa Panginoon, karamihan, kaya ayaw maglingkod sa Diyos in a full-time ministry. Natatakot baka daw siya magutom. Hindi pa pwede. Walang tao na naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Kung siya man ay nalulugi, hindi dahil sa Diyos, kundi ayon sa kanyang puso sa paglilingkod at pagtitiwala sa Kanya. Say hallelujah. Yung ibang tao, pagka naglilingkod sa kumpanya, pinagmamalaki kumpanya ng ganito, kumpanya ni ganoon. Ang kanyang boss ay mayaman. Mga kapatid, ang boss natin, may-ari ng langit at lupa. Siya ang may-ari ng ginto at pilak, Haggai chapter 2 verse 8. He is the God of all flesh, nothing too hard from God. Siya yung may-ari
ng lahat sa daigdig na ito. Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof, the world that dwell therein. At ang Diyos na pinuntahan nyo dito, hindi patay, siya'y buhay na buhay. Amen! Malakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! At ang Diyos natin yan, Diyos ng Biblia, na kailanman sino man tao sa balat ng lupa na nag-iwan ng asawa, anak, nagsakripisyo ng bahay, ng tahanan, ng lupain, alang-alang sa akin, hindi makakalimutan ng Diyos. Amen? He will bless the food and thy water. Ibig sabihin, magmumultiply yung tinapay. Pararamihin niya yung pagkain mo. Pasasaganain ka. Bakit? Insulto sa pinaglilingkuran mo, ikaw ay mahirap. Kaya yung Diyos natin dito, ng Jesus Christ the Deliverer, pinakamayaman sa lahat. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang mayaman ba? O naghihirap-hirapan? Amen? Kahit sa eskwelahan, kapag naglilingkod ka sa Diyos, sumasayaw ka, tumutugtog ka, nag-aasered ka, isang uri yan ng paglilingkod. Walang estudyante na kulelat at buntot sa eskwelahan. Bibigyan ng Diyos ng katalinuhan. Dati ang grade niya 75, nung naglingkod siya 76. Amen? No, amen. 99% ang kanyang paglilingkod at ang kanyang grade. Amen? Say hallelujah. Pero kailangan ang paglilingkod, buong puso, buong lakas, buong inam, buong kaluluwa, walang halong masamang motibo, kundi Diyos lang bigyan niya ng kaaliwan at kagalakan. Amen? At ang sabi ng Diyos, I will take away sickness from among you. Sino mag-aalis ng sakit? Sino mag-aalis? Sabi ng Bible, Jehovah Ropeka, ako mag-aalis ng sakit at karamdaman sa inyo. Amen. Say hallelujah. So number 1 yun, pagka wino-worship natin si Lord. Pangalawa, Jeremiah chapter 8, verse 22. Is there no balm in Gilead? Is there no physicians there? The word balm means healing. The word balm means healing. The word Gilead means worship. So no worship, no healing. Kapag ikaw at ako, lahat tayo dito, nasamba kay Lord. Ano? Ang Diyos ay may dalang kagalingan. Hindi lamang gagaling yung sakit mo sa katawan. Talagang pati pamumuhay mo, gagaling din. Pati estudyante, purihin ang Panginoon. Gagaling din sa pag-aaral. Amen? Sino dito mga lahing pinagpala? Kayong mga nanood, lahi kayong pinagpala. Kita nyo, nagpasimula sa inyo ang panibagong salinlahi. Bakit nung nakilala natin si Jesus, sinamba natin ang tunay na iba ang ating buhay. Dating ordinaryo, naging extraordinary. From ordinary, naging extraordinary. Mula sa zero, walang-wala, naging hero ka. Yung imposible, naging posible lahat. Yung natural, naging supernatural. Yung kokonti, pinarami ng Diyos. Yung ikaw ay may sakit, ikaw ngayon ay pinagaling ng Diyos. Meron tayo isang kapatiran, may sakit sa puso, worshiper. Buti na lang ang church na ito, for the glory of God, may anointing of deliverance. Nagpatotoo siya noong nakaraang 3 linggo. Ooperahan sa PGH, Philippine General Hospital, Heart Center, Heart Center. Yung barbula ng kanyang puso ay tumitigas. Yung dugo, imbis na pumapasok, lumalabas. So sabi ng doktor, ooperahan ka, kailangan mo 600,000
pesos. Alright? Ngayon, meron naman siyang PhilHealth, nakatawad siya ng 300,000. Worshiper siya kay Lord. Umaawit kay Lord. Sabi ko, dalhin dito yung sister natin. Because of the anointing of healing in worship. Alam niyo nangyari, ang kumarga sa kanya ay masamang espiritu na matagal ng patay. Ang kinamatay sakit sa puso, pumunta sa kanyang puso. Wala siyang magagawa. There is power in the name of... Sabi ko sa kanya, umalis ka dyan. Pati sakit sa puso, umalis ka. Umalis. Purihin ang Panginoon. Hindi na ooperahan, magaling na. Sabi ko sa kanya, yung 300, palakpakan natin ng Panginoon. Lalakas-lakasan niyo, palakpak. Isang uri yan ang papuri sa Panginoon. Yung 300 ka kung meron ka na ngayon, i-reserva mo, pupunta tayo sa Jerusalem. Sasama ka sa field trip, love tour in Jerusalem. Dati, kinakanta lang natin, trip to Jerusalem. Tuwing Pasko. Ngayon, mangyayari na. Meron tayong second trip sa Jerusalem sa darating na December 3 to 13. 110,000. Sobra pa. Sabi ko, yung sobra, pang shopping mo sa Israel. Kayong dalawang mag-asawa. Walang amen. Why? There is, sabi ng Bible, there is no medicine in Gilead. Pero alam niyo ba, yung Gilead dyan means worship. Pag ikaw ay na-worship kay Lord, kumakanta ka kay Lord, sumasamba ka kay Lord, naglilingkod ka sa Diyos, iba-ibang paraan ng pagsamba, praise God. Walang magagawa ang Diyos natin kundi ikaw ay pagalingin. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, let us worship the Lord. In Jesus' name. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Say hallelujah. Sa John, number 3, John chapter 4, 23-24. Alam niyo ba, paborito ng Panginoon? Mga worshiper pala. Pakilagay sa King James Version. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in His Spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Pangatlo, ang mga mananambahan, worshiper, yun ang hinahanap ng Panginoon. So sabi ng 2 Chronicles 16 verse 9, the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, showing that He is strong in behalf of His heart is perfect unto Him. Ang hinahanap sa buong mundo, umiikot ang kanyang paningin, ay mga worshiper. Amen? Bakit? Kasi tayo bilang tao, galing tayo kay Lord. Tayo ay galing sa alabok. Pagkatapos hiningahan, para ang taong kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis, may magsasabi sa kanyang, I love you, Lord. I worship you, Lord. I adore you, Lord. May magsasabi sa kanyang, I love you, Lord. Ikaw yun at saka ako. Kaya sabi ng Diyos dito, for the Father seeketh such to worship Him. Mapalad kayo, tayo lahat, out of 104 million Filipinos, nahanap ka ng Panginoon. Na dati tayo kapag Holy Week, nasa ponduhan tayo sa halo-halo. Ano? Yung iba nagpapabasa, nagpapasyon. Iba kung saan sumusuot. Purihin ang Panginoon. Nahuli tayo ng Diyos na ngayon sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Kaya sabihin mo kay Lord, sa katabi mo, loves na loves ka ni Lord. Tuloy-tuloy lang. Sabi mo, tuloy-tuloy. Ang pagsamba kay Lord. Amen? Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Another thing, Matthew chapter 4.
verse 9 and 10. Matthew chapter 4, verse 9 and 10. And said unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then Jesus said unto him, get thee hence, Satan. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Makinig kayo mabuti. Sa deliverance, kapag nilalayo ka ni Satanas sa pagsamba sa Diyos, dinidemonyo ka. Itong konteksto ito, Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Nung pumunta kami sa Israel ni Pastora Lily, 1 month ago, 1.5 months ago, pumunta kami doon sa Mountain of Temptation. Napakataas na bundok. Doon tinukso si Jesus ni Satanas. At pinapakita niya yung lugar na yon. Makikita mo mga disyerto. Pero pagpunta doon sa kabayanan, doon dinala si Jesus sa mataas na taluktok ng pinnacle. At ang sabi ni Satanas kay Jesus, all these things will I give thee if you will fall down and worship me. Tinutokso siya ni Satanas. Talaga si Satanas ay manunokso. Kaya kita mo, yung mga taong may kaya, ayaw nang sumamba sa Diyos. Nasa kanila lahat. Ba't kami magbobo-naging pa? Bakit kami maglilingkod pa kay Lord? Nasa amin na lahat. Iyon ang pangontra ni Satanas para hindi mabonagin. Kaya tayo lumapit sa Diyos, iba-ibang ating naging problema at suliranin. Pero alam niyo ba, alok ni Satanas, if you will fall down and worship me, gusto din ni Satanas na siya ay nasambahin. Ano sagot ni Jesus? Ano sagot ni Jesus? Then Jesus said, and then said Jesus unto him, get thee hence. Sabi natin, lumayas ka, Satanas. Lakasan mo, taas, ganyan ang ating kamay. Litaw ang isang daliri. Ayan, sabi natin, you devil! Lakasan mo, you devil! Get out! In Jesus' name. Amen? Alam mo, lahat iaalok sa atin ni Satanas para mawala focus natin kay Jesus. Hindi natin siya masamba sa Espiritu at katotohanan. Pero dahil tayo nasa deliverance, kakasauot natin lahat ng istorbo. Amen? Get thee hence, Satan, for it is written. Sabi natin lahat, it is written. Lakas mo. Thou shalt worship the Lord your God, and Him only shall thou serve. Makinig kayo mabuti. Di nyo napansin dyan, worship and serve. Kapag ay isang tao, worshiper, makapaglilingkod sa Diyos. Kapag ang tao hindi worshiper, may lahi ni Lucifer. Ayaw maglingkod sa Panginoon. Kahit ano gawin mo, kahit hilahin mo, ayaw. Bakit? Walang personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Masaya tayo ngayon dahil nakasama natin ang bawat isa sa atin. Ano? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, serve ng serve. Lingkod ng lingkod. Malakas na balakbak para sa Panginoon. Mga kapatid, pag uwi naman natin sa langit, yun na lang gagawin natin sa langit. Ano, amen? Kaya yung mga taong ayaw maglingkod sa Diyos, kukunin na maaga ni Lord. Doon maglilingkod. Sabi ko nga lagi, kapag hindi ka nagbabasa ng Bible sa lupa, born again ka, doon ka magba-Bible study kasama mo si Jesus. Amen? Kapag ikaw laging malungkot, sa langit ay wala ng lungkot, doon ka paliligayahin ni Lord. Kaya bawal malungkot dito. Pakisabi mo sa katabi mo. Hindi nyo ba napapansin?
Sabi ng Bible, mangyayari ang kalooban mo dito sa langit, gayon din sa sa langit, walang lungkot. Tama ba? Lahat ng tao doon masasaya. Kaya dapat dito buhay langit. Kaya kapag hindi ka buhay langit dito, isang araw, kukunin ka na ng Panginoon, doon ka paliligayahin. Pero kapag maligaya na sa lupa, ba't ka pa kukunin ni Lord? Buhay langit ka na nga. Tingnan mo yung katabi mo. Masaya ba? Masaya ba naglilingkod kay Lord? O talagang ganyan na yan? Ha? Masaya ba yung katabi mo? Gusto kasi ni Satanas, malulungkot tayo. Sabi natin, lungkot, labas. In Jesus' name. Gusto ng Diyos, masaya tayo lahat. Kaya sabi ng Bible, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shall thou serve. Everyone say, I will serve you, Lord. Dapat lahat tayo na nilalang ng Diyos, hindi pwedeng madamot sa Panginoon. Sabi ko nga, ito, conference para kay Lord. Pag ang tao ayaw maglingkod sa Diyos, may sapi. Ano sapi? Sapi ng dahilan. Pagka gusto, may paraan. Pag may dahilan, laging ayaw yan. Amen? At kapag tayo naman ay leader, dapat sarili mo, kaya mong pasunurin. Dahil kay Jesus ka naglilingkod. Say hallelujah. Kaya sabi ng Diyos, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shall thou serve. Palakpakan natin ang Panginoon. Lakasan natin, lakasan natin. Matthew chapter 8, verse 2. Another verse. And behold, there came a leper, worship Him. Yung mga taong merong kapansanan, merong sakit, may karamdaman, mga imposible. Laging nilalagay yung salitang worship. Bakit? Ina-acknowledge nila na si Jesus ay siyang nagpapagaling. Kapag tayo ay, mas lalo kapag may sakit tayo, diretso lapit sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, there came a leper, yung leper, yan ay simbolo ng ketong yan. Mga sakit na hindi na pagagalingin pa, wala nang kagalingan maliban kay Lord. Nakakita na ba kayo na may ketong? Ano itsura na may ketong na tao? Bahala na kayo. Tapos pumunta kayo doon, pinagtitimpla kayo ng may sabaw-sabaw. Hindi nyo mainom yan. Bakit? Ang ginagawa niyan sa lumang tipan, inilalagay sa isang ilang, sa isang lugar. Doon lang silang mga sa kampo ng mga may ketong. Kaya nung si Jesus bumaba, nagkatawan tao, dahil siya ay nagpapagaling, ang mga may ketong lumalapit kay Jesus. At ang sabi ng Bible, and worship Jesus. And saying, Lord, if you will, thou canst make me clean. Ano unang inuna? Ano unang inuna ginawa ng may ketong? He worshiped Jesus. Kaya kapag tayo mayroong pangangailangan, mga imposible, worship the Lord first. Amen? Verse 3. Nung sumamba siya kay Jesus, ano nangyari sa kamay ni Jesus? Jesus put forth His hand and touched him. Sa loob ng 3 araw ng pagsamba natin dito, ang kamay ng Diyos kikilos, gagalaw. Kaya expect a miracle today in your life. Mga imposible, gagawin posible ng Panginoon sapagat ang kamay ng Diyos ay kikilos sa ating lahat at iaabot lahat ang mga reward na gusto nating maramdaman sa ating buhay. Amen? Ang sabi ng Bible, Jesus put forth His hands and touched him. And saying, ano sagot ni Jesus? I will be thou clean. Immediately his leprosy was cleansed. Today, ladies and gentlemen, this is your what?
miracle day in your life. No worship, no rain. If we worship God, God will give and He will release rain of blessings and miracles in your life today. Amen. Come on, clap your hands to the Lord. So worship, entertain the presence of Jesus with miracles. Kapag ikaw ay nasamba sa Panginoon, ngayon dito, ang tawag dito, corporate anointing of worship. Kaya iba, ang katwiran, pagka na-born again, ayaw nang pupunta sa simbahan. Individual. Ang tawag doon, individual. Pero kapag ikaw ay born again, you need fellowship. You need worship together. Kailangan natin sama-sama para malakas ang anointing. Ang tawag doon, corporate anointing. Amen? Mas lalo, sama-sama tayo ngayon hanggang sa loob ng 3 araw. Ba't di tayo paihindian ng Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan? Wala siyang magagawa. Lahat ng kahilingan natin ngayong araw na ito, sa loob ng 3 araw, walang magagawa ang Diyos kundi ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Palakpak pa lang, makikita mo na. Hallelujah! Sumigaw na malakas na hallelujah! Kaya mahalaga po yung mga halimbawa, deliverer tayo. Kailangan worshiper ka muna. Say amen. Okay, Matthew chapter 9, verse 18. While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler and worshiped him. Laging nilalagay, pag lumalapit kay Jesus, may pusong nasamba. Worship him, saying, my daughter, even now dead, but come, lay thy hands upon her, and she shall live. Hindi nyo nakikita? Lahat na lumalapit kay Jesus, mga imposible. Pero nilalagay doon, worship Him. Kasi kapag tayo nag-worship, ina-acknowledge natin na ang tao walang magagawa, hopeless case. Ang Diyos may magagawa. Amen? Say hallelujah. Ano nangyari? Ano sabi ng Bible? My daughter, even now, what? Then, but come, lay thy hands upon her, and she shall live. Nakuha yung attention ni Jesus because of worship. Verse 19. Kita mo? Jesus arose and followed him. So did his disciples. Sa magitan ng pagsamba, si Jesus na mamahinga, alam niyo ba kung nasa si Jesus ngayon? Nasa kanang trono ng biyaya. Mapapalingon sa araw na ito, sa lugar na ito. Walang amen. Jesus arose and followed him. Kita mo, napasunod niya si Jesus. Because of the word worship. Lahat ng pumunta rito. Ngayong araw na ito, hallelujah. At bukas sa makalawa, dahil tayo ay blessed na blessed ni Lord, lahat ng gusto natin, ibibigay ng Panginoon. Because of the word worship. Amen? Pati mga disipulo, napasunod ng isang ruler na ito. Verse 20. In short, wag na, doon na, laktawan na natin. Paraphrase ko na lang. Ano ginawa? Binuhay ni Jesus. Kasi dalawang eksena. Amen? Kaya ngayong araw na ito, manampalataya kayo. Sino dito nag-expect na maraming gagawin ng Panginoon? Alam ng Diyos kung sino dadalos sa lugar na ito. Say hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon sandali. Amen. Last verse, Matthew 20:17. Matthew 20.
28, sorry, 28. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Alright. Pagka pala ang mananampalataya, kulang sa worship. Ano resulta? But some doubted. Nagdududa. Kaya lagi tayo na worshiper tayo ni Lord. Aalisin natin pagdududa. Sabi natin sa katabi mo, magduda ka sa iyong duda. At pagduduhan mo ang iyong duda. Pero tayo mga mananampalataya. Amen? We are worshiper before the Lord. Praise God. Are you blessed today? Say hallelujah. Kasi ang sinasamba natin, King of Kings and Lord of Lords. Sa yung ating talagang sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Nung panahon ni Shadrach, Meshach, Abednego, pinasasamba sila sa Diyos-Diyosan. Ayaw nilang sumamba. At ang parusang hindi sasamba sa Diyos-Diyosan ay ilalagay sa pugon. Papainitin ng 7 times. Ang kanilang prinsipyo, Lord, sa ilamang sasamba. Lahat nagluhuran, yumuko. Itong tatlong ito, hindi. Nakatayo pa rin. So, pinarusahan sila, nilagay sila sa pugon. Purihin ng Panginoon. Nung sila nilagay doon, pinainit ng 7 times. Yung 3, naging 4. Sabi ng hari, 3 lang ang nilagay ko. Bakit naging 4? Hindi nila alam yung pang-4 ay wala iba kundi si Jesus na ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa mga kapatid, kamanggagawa ko sa Panginoon, kapag tayo worshiper, naglilingkod tayo kay Lord, God will never leave you nor forsake you. Saan man tayo paroroon sa iba't ibang panig ng daigdig, sasamahan tayo ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Amen? Say hallelujah! Alright. Paano mo malalaman na ang isang tao ay worshiper? In last verse, Ephesians 5:18. Ephesians 5:18. Be not drunk with wine, wherein in excess, but be filled with the Holy Spirit. You need to be filled with the Holy Spirit. Every day, you need to be filled with the Holy Spirit. Mga dancer, leaders, pastors, ano man ang ating ministry sa ubasan ng Panginoon, you need to be filled with the Holy Spirit. Verse 19. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Yung pag-awit, how to express your worship sa iba't ibang paraan. Ang gusto ko lang bigyan din dito, speaking to yourself in psalms and hymns. Ano yung mga hymns? Kita niyo, pag-awit ngayon, karamihan ng maawit ngayon, puro young people. Yung mga matatanda, hindi na naawit. Ang tawag doon, puro huni. Wala doon huni. Bakit hindi alam yung lyrics? Napakahirap ngayon ang mga awitin. Hindi nung katulad namin, ng panahon ng mga 1980s, ang mga kanta, God's Not Dead, He is Alive. Ang buhay Kristiyano, masayang tunay. Mga classic songs. Pero ngayon, ang haba na istansa. Pagka kumanta yung mga may edad, hindi matatanda, may edad, mga senior citizen, puro huni narinig ko. Ang hirap kantahin. Kaya tama ang Bible, and hymns is spiritual song. Ano yung spiritual song? Mga spiritual song, mga speaking tongue na umaawit, make singing, pag-awit, at making melody, yung melody. Shall we sing the melody of praise? Yung umaawit yung nagme-melody ka. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko, kaawang ka ng Panginoon. Making melody in your hearts to the Lord. Sino umaawit ng ganon?
Sabihin nga natin lahat, mahaba, hallelujah. Lakas-lakasan mo pa. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Habaan mo, hallelujah. Iyon ang gusto ng Panginoon. Melody in your hearts to the Lord. Kung ano yung laman ng iyong puso, sasabihin mo, Lord, ikaw ay mabuti sa lahat. Sasagot niya asawa mo, amen. Ang tawag doon, making melody in your hearts to the Lord. Yan yung mga outward expression ng ating worship, paglilingkod. Kaya ilang gusto ko ituro sa inyo sabagat marami pang magtuturo tungkol sa worship. May worship ng deliverance, may worship ng giving, iba-ibang klase yan. Pero gusto ko lang binigay sa inyo mga ilang benepisyo ng pagsamba sa Diyos at pag tayo nasamba, purihin ng Panginoon, may blessing ka sa ating Panginoon. Amen? At in the end, kung sino ang nasamba mo, magiging ganun ka. Pag sinasamba mo ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, mayaman sa lahat, pinagpalang Diyos, ganun din mangyayari sa ating lahat. At in short, walang nalugi na sumamba sa Diyos at naglingkod sa Kanya kailanman. Tumayo tayo lahat. Alright? Kanya-kanya tayong melody in your hearts to the Lord. Alright? Amen? Kalimutan niyo muna yung accomplishment natin sa Diyos lahat. Sabihin nga natin lahat, to God be the glory, all the honor, all the praises belongs to the Lord. Pagka kayo nagtrabaho kay Lord, huwag niyong aangkinin sa Diyos lahat yan. Last verse, Malachi chapter 2, verse 1 and 2. Isang paalala sa lahat ng liderato ng Jesus Christ the Deliverer. When you serve the Lord, when you worship that, what you will do after, if you will not hear, if you will not lay it to heart, to give glory unto my name, said the Lord of hosts, I will even send a curse upon you. I will curse your blessing. Yea, I have cursed them already because you didn't lay it to your hearts. Look at me. Pagkatapos mo mag-preach, pagkatapos mo ikaw ay pinagpala ng Lord, nakasamba ka sa Diyos na may gawa ng langit at lupa, nakasayaw ka, nakatugtog ka, give it to the Lord, the glory. Sasabihin mo, Lord, sa iyo ang papuri, parangal, at kalawalatian. Huwag mong pasisikatin sarili mo. Matagal ka ng sikat. Amen? Kaya sabi ko, kapag gusto nyo sumikat, gusto mong sumikat, pag ikaw nagpe-perform sa stage, mag-artista ka. Alright? Ako nga, gusto ko mag-artista, hindi ako tinanggap Walang katanggap-tanggap. Ngayon, kung gusto nating mabigyan ng papurit parangal ang Diyos, give it to the Lord. Pinagpala ka ngayon, dahil ikaw ay lingkod ng Diyos, give it to the Lord. To give glory unto my name. Alam niyo kung bakit? Pag inaago natin ang gloria natin, ng Diyos sa atin, katulad ni Herodes, Acts chapter 12, siya'y pinatay ng anghel. Inuod at namatay. Ang sabi niya doon, hindi niya binigay ang gloria sa Panginoon. So, anything na ikaw may ginawa sa Diyos, hindi ikaw yon. Yan ay grasya ng Panginoon. Mapalad tayo dahil tayo napili ng Diyos. Alam ng Diyos yung puso natin na pagkatapos tayo maglingkod, ibibigay natin sa Diyos ang pupurit parangal. Say hallelujah. Say amen. Mahaba pang buhay ibibigay sa atin ng Panginoon. Taas ang dalawang kamay. Sabi natin, to God be the glory. Lakas mo. To God be the glory. All the honor. All the praises belongs to you, Jesus. To God be the glory. All the honor. All the praises belongs to you. Sige, yuko pigit bago tayo umawit sa Panginoon. Lahat ng inyong ginawa sa loob ng isang taon, tayo lahat ng naranasan natin blessing, ibigay lahat ng papurit parangal sa Panginoon. In behalf of this congregation. Sige, salitain mo. Sabihin mo. Declare it. Proclaim it. In the name of Jesus. Ikaw ay dancer, leader ka, pastor tayo,
lingkod tayo ni Lord, meron kang blessing, huwag mo angkinin, huwag mo ipagmamayabang sa Diyos lahat yan. Lord, lahat ng ginawa mo sa Jesus Christ the Deliverer, mula sa lingkod mo, pababa. We are standing before you. We want to give the glory, the honor, the praises, in the name of Jesus, lakas, kalusugan, pera, salapi, hallelujah, pabor ng Diyos, pabor ng tao. Ikaw ang may gawa. Thank you, Jesus. I give you praise. I give you glory. I give you praise. I give you glory. Thank you. Thank you. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. We are only your servants, Lord. We are only your servants. We want to honor the name of Jesus. Lahat na ito'y tinuturo namin sa iyong Panginoong Hesus Kristo. We want to offer, we want to dedicate all these things in the name of Jesus, the Son of the living God. Lord, kami humingi ng tawad sa iyo. Kung minsan ay kami tumataas, yumayabang kami, kakala namin kami pala yon. Bilang tao, patawarin mo kami. Mula sa araw na ito, hugasan mo kami lahat. Ang buong kampo ng Jesus Christ, the Deliverer, nationwide, international, mula sa iyong lingkod. Oh Lord God, forgive us, Lord, in the name of the Lord. Hallelujah. Sabi natin lahat, Lord Jesus, patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko na hindi ko naibigay. Sinadya mo na hindi ang mga parangal, mga papuri sa iyo, Panginoon. Ikaw ay magpapatawad. Kaya hugasan mo ako na iyong banal na dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Lord Jesus, I want to give all the glory, all the honor, all the praises belongs to you, Lord. Habang ako'y nabubuhay, maglilingkod ako sa iyo. Pagalingin mo ako. Bigyan mo ako mahabang buhay. Bigyan mo akong puso naglilingkod sa iyo. Bless the food. Bless the water. Heal my body in the name of Jesus. Come on, lift your hands to God. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, thou art welcome welcome in this place. omnipotent Father. Omnipotent Father Of mercy and of grace, mercy and grace, thou art welcome. Thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this
the melody of prayer. Everybody in this building, operate. Open your mouth and God will fill you up. The time of refreshing will come in the presence of the Lord. Ito ang panahon to refresh us again. Kanya-kanya tayo. Buksan mo yung bibig. Sabi mo, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. The healing power of Jesus will come in your body. Strength from God. Ura bara 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 handa. Lebria da katolia raka sekere le bebe 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 bebe. Worship you, Jesus. Lebra hakara sendere le bebe bebe baba handa. Release corporate anointing, Lord. Holy Spirit, fill these people with your power and might. Holy Spirit of the Lord. Holy Spirit of the Lord. Sige, sabihin mo, hallelujah, hallelujah. Sige, bukas ang bibig. Sabihin mo, hallelujah. Huwag kang tumingin sa kaliwat kanan. Sabihin mo, hallelujah, hallelujah. Labraki alabasendere le bibi bibi baba. Ora bara 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 basigara la bahanda. No worship, no rain. Worship, so you can experience rain. Shekere le bibi bibi baba 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 bahaya. Ora baba 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 sigara la baba bahando. Holy Spirit, refresh our soul. Refresh our soul. Refresh our soul. Shikara la bakia la bahanda. Ora baraba shikara la bakia la bahanye. Ora baraba shikara la bakanda la bakanda. Ora baraba shikara la bahanda. Shall we sing the melody of praise? Sing the melody of praise to the Lord. Some of you will sing spiritual songs. Manifest your glory, Lord. Manifest your glory, Lord. God will release spiritual songs in your mouth. Entertain the presence of the Holy Spirit. Close your eyes, bow your head, lift your hands, open your mouth. Touch them, Lord. Holy Spirit, touch them. Jesus, touch them. Jesus, touch them. Come on, open your mouth wide, huh? In the name of Jesus, out of our belly flow rivers of living water. Libibibi kantoko sheketete bahanda. Shekadala bakuta kabata kabata kabasigale bebe. Shekere bibi baba baba banda baba baba. Shekere bibi baba handere bibi baba shekere. Ora bara bara basigara la bahanda la bahaya. In a few minutes, let's continue to sing the melody of praise without instrument. Only God's voice, only God's hallelujah. The voices of God's people will be heard in heaven. To refresh your soul, open your mouth and release the hallelujah, the praises in our mouth.
Sige, panahon to ng refreshing. God will release the refreshing anointing in your body, soul, and mind, and your spirit. Yung mga natutuyo, ito ang pagkataon that God will give you rain. Rain of abundance of blessing spiritually. Forget the past. He is the balm of Gilead. God will heal your past. God will heal your body. God will heal your emotion. Shikitikada bababahaya. Hurabarabasikalalabakia labahando. Hurabarabasikaralabahanda. Open your mouth. Speak in tongue right now. More Lord, more Lord. Speak in tongue right now. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Buksan mo bibig mo. That Jesus will baptize you. You will sing the melody of praise. Sikara la ba ba ba. Hurabara ba sikirili bibi 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 babando. Hundere kitakataka batata labahando. Leba katokaton nirili kaya labahaya. Sige, yung mga hindi nagsasalita, iba't bang wika, sabihin nyo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. You at the back, left and right. Come on, open your mouth wide and God will fill you up. Shikite khatabala batakhatabadi kabasando. Shikele bibi 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 babahando. Shekere bakatakabariandoro besikiri bibi bibi bibi. Shikiri bibi 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 babanda. Come on, one more time. Few seconds. Come on. Open your mouth wide. Sing the melody of praise. Iba dito pinapaawit ng Panginoon. Sige, sing the melody of praise. Sing the melody of praise. King of kings and Lord of lords, we worship you. King of kings and Lord of lords, we worship you. King of kings and Lord of lords, we worship you, Lord. You are beautiful, Lord, beyond description tonight. We worship you, Lord. We are here, Lord, to worship you, Lord. You are beautiful beyond description.